Nilinaw ng Office of the Vice President na wala silang programang cash assistance. Maging si Vice President Sara Duterte, ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang paglilinaw kaugnay ng kumakalat na peking impormasyon hinggil sa cash assistance na ibinibigay umano ng OVP at ni VP Sara. Paalaala ng OVP sa publiko, huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon dahil ito ay isang scam. Para sa sino mang may impormasyon ukol dito, hinihikayat ang ating mga kababayan na agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Okay. Parang ano lang naman no? Parang basic lang. Okay, walang cash assistance. Coach, ano yung pinag-aaral mong topic dyan? Baka naisip nyo ganun. Ano na naman topic yan? Kung ano na naman pinag-iisip mo? Then naglaro kasi utak ko kanina nung narinig ko tong balita na to. Kasi mga babayan, naalala ko kasi, nung si Sara Duterte, di ba pumutok tong Iran War, di ba? Pumutok tong Iran War. Nung pumutok tong Iran War, nagsalita ang Sara Duterte, di ba? Naalala niyo ba? Mga 2 weeks ago or last week. Sabi, tawag dito, napakadaling kumuha ng eroplano. Napakadaling kumuha ng eroplano. Kami nga nung panahon ng COVID, ang ginawa namin, nung na-stranded ang mga Pilipino sa Maynila, ang mga taga Davao din sa Maynila, anong ginawa namin? Nag-charter kami ng eroplano. Nung nag-charter kami ng eroplano, dinala namin sila dito sa Davao. Di ba? Ganon. Alala ko yun eh. So, nung naalala ko yun, mga babayan, napaisip ako at napatanong din ako sa sarili ko. May nagawa na ba si Sara para dun sa mga umuwing OFW? Galing Iran War? May nabalita na ba kayong ginawa siya? Kasi parang wala pa ako nababalitaan. Meron na ba? Meron na ba kayong nabalitaan? Baka lang hindi ko alam. Baka lang naman hindi ko alam. Pero, kung may nabalitaan na kayo, na may ginawa ito si Sara Duterte para sa mga OFW na nag-repatriate, or kahit para matulungan daw yung para matulungan yung mga kababayan natin na umuwi galing abroad, medical assistance, financial assistance, galing OVP, etc. May nabalitaan ba kayo? Kasi, nabasa ko rin to. Sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan, dahil sa gyera doon sa Middle East. At kung anuman iyong matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin. Okay. Hindi naman sa pagiging asshole, no? Pero, meron na ba? sorry. Meron naman na itulong. Baka lang hindi ko alam. Baka lang naman. Baka kayo alam nyo. Oo. Baka dito sa mga viewers natin dito, ilan pa tayo ngayon dito? Sa 2,199 na nandirito, baka alam nyo, guys. Oo. Pwedeng pa i-comment. Papatingin na lang ako ng link siguro, no? Patingin na lang ako ng link. Kasi di ko alam eh. I'm willing to be wrong. Walang binabalita, sabi ni Ate Mishi. Sabi ni Maricel Huelgas, wala. Sabi ni Connie Hammer, ang naitulong niya, bumatikos. Sabi ni Edel Toto Balduesa, sabi nang wala nga eh. Ano na? Libreng sakay, airport to Pitex. Totoo ba yan? Ang lapit-lapit. Sabi ni Mon Amor Jr., sumakit na ulo ko sa kaiisip, wala talaga. Libreng sakay sa Davao. Uy, wow, dami na itulong. Davao City. Wow. Wee. Langya. Oo. Mali talaga ni Singkong Duling, sabi ni Maris Odorio. Orodorio. Oo. Wala no? Wala. Parang wala akong nabalitaan. Sa Facebook page, baka naman sa Facebook page nila meron. Tingnan natin. Malin naman natin meron. Let's give the benefit of the doubt. Office of the Vice President of the Philippines. Okay. Tingnan natin. Baka naman may naitulong na. Fake, yung announcement na fake news, pagbati ng Idil Fitir.
Pop-up exhibit sa Imus Cavite. Okay. Fire prevention seminar ng OBP sa opisina nila mismo. Libreng sakay program. Pero noon pa to eh. Hindi naman to targeted dun sa OFW sa gera eh. Wala namang ganun eh. Ito yung may mga ghost passengers, di ba? Pakita ko nga sa inyo para nakikita nyo rin. Kasi pangit naman kung ako lang nakakita, di ba? Dapat nakikita nyo rin. Hindi, mga kababayan, gusto ko lang i-highlight kasi. Hindi sa sinisiraan natin si Sarah. I think, mga kababayan, she's doing it perfectly on her own. Pero I genuinely want to know kung meron siyang nagagawa para sa OFWs dito sa Iran War. Maliban sa pagsasalita ng nakikiisa. Puro nakikiisa. Wait, wala bang lumalapit sa OVP para humingi ng tulong? Ay, ayan, Yojobi. Pero may issue sa libreng sakay last admin. May hindi pa na-collect. Legit ba yun? Ito sabi. Narinig ko kanina. May nag-send sa akin ng video. Anyway. Ito muna. Game. Ayan ito yung mga nakikita natin nakapost sa Office of the Vice President. Ayan, blue check mark yan. Ayan, legit yan, legit. Okay, game. Tingnan natin. Okay, yung announcement na fake news daw. Idil-Fitir, wag na natin pansinin yan. Pop-up exhibit sa Imus. Okay. Laking tulong yan sa sambayan ng Pilipino, guys eh. Yung opisina nila, sumailalim daw sa fire prevention seminar. Okay. Libreng sakay program. Patuloy daw ang pagsiservisyo. Okay. Pero before pa, inaanap ko yung targeted para sa mga OFWs eh. Kasi sabi niya, madali lang daw kasi tumulong, yun ang sabi niya. Okay, sige. Asa na? Pakitang bobo daw. Natawa naman ako sa comment ni Benny Ventura. Pakitang bobo. Last mang troll nito Pakitang bobo daw. Oo. Wala naniniwala. Anyway. Okay, game. Pop-up exhibit sa Cagayan Valley. Ang daming tulong yan, di ba? Ang daming tulong yan talaga, mga kababayan, sa OFWs natin. Oo. 125th Charter Day. Ano to? Masbate. May problema din yung pagbabago na yan eh. Kasi nakukuha yung pagbabago na yan eh. Wala raw totoong listahan ng benepisyaryo, guys. Yan sabi. Oo. National Women's Month, kick-off. Pero this is the whole of government eh. Ayan dami nila Dami ahensya. Hindi naman OVP yan eh. Nakisama sila. Oo. Ito March 17. Kasama sa pagbangon. Okay. Naghatid ng tulong, pamilya na sunog sa Barangay Pinyahan. Okay. Hindi yan yung hinahanap ko kasi ang sabi kasi ni Sara Duterte, mga kababayan, madali lang daw kasi tulungan yung mga OFW. So ngayon, wala pa rin pala. Wala pa siyang natutulong sa OFWs pala, Good luck future electronic engineers. Nakanantipaklong. Wala pa. Wala pa siya natutulong, guys. Fire Prevention Month. Wala pa na itutulong. Yan ha. Magnegosyo taday. Eto pa, ayan homemade tinapay sa Magnegosyo taday. In fairness, mga kababayan, nakaka-relax mag-bake. Totoo yan. Sa mga hindi nakakaalam, nagbe-bake ako dati ng cake at saka ng tinapay. Nakaka-relax kasi. Oo. Pero mas gusto ko yung tinapay kasi mas gusto ko yung minamasa. Yung mas nakakawala kasi ng stress pag nagmamasa ka ng tinapay. Anyway. May problema din tong magnegosyo taday By the way maikwento ko lang ha. Maikwento lang. Eto. OVP grants 3.4 million to livelihood beneficiaries amid absence of feasibility and viability. In project proposals. May issue sa COA, 3.4 million. Baka ghost kasi. Baka kasi ghost, guys. The Commission on Audit has flagged the OVP for releasing around 3.4 million to the beneficiaries of their livelihood assistance program, supposedly despite the absence of the evaluation for the feasibility and viability of project proposals. Ibig sabihin, mga kababayan,
Namigay lang ng pera pero walang feasibility or walang maayos na feasibility or project proposal. Namigay lang ng pera. Oo. Oo, hindi alam kung babalik. Ayun yung magnegosyo tayo. Baka kasi ghost. Baka kasi ghost na naman to. Oo. They were not evaluated by the DTI and even the PDIC. O, tiwala na lang sa OBP, oh. Ay, nako. Oo, wala rong proposal. Tsaka hindi raw in-endorse sa OBP. Galing-galing. Namimigay lang ng 3.4 million, no? Diba? Attend kayo doon, bibigyan kayong pera kahit walang proposal. Oo. Walang nagagawa eh. Uy, may DDS, I'm happy. Oo, game. Oo. Sabi niya, galingan mo pa boy para dagdagan ni Tamba at Bangag per month yung bayad. Oo, sige. Gagalingan ko pa, wag kang marala. Para sa'yo, gagalingan ko. Oo. Pero may tanong muna ako sa'yo. Nordicalas, sabi niya. Pangalan daw niya. Oo. Ano namang nagawa ni Sarah? Sige. Oo, ano na nagawa ni Sara Duterte? Para sa OFW natin na nasalanta ng giyera sa Iran. Oo, nasalanta talaga. Sige. Ano na nagawa ni Sara Duterte? I mean, serious. Ito, malamang DDS. DDS siya eh. Sabi niya, bayaran daw ako eh. Oo. O, sige na lang. Kung happy kayo dyan. Okay, sige. Walang problema. Gusto niyo marinig yun, di ba? O, sige na lang. Bahala kayo. Paniwala. Kahit naman sabihin kung hindi ako bayaran. Maniniwala ba kayo? Hindi! So, bahala na lang kayo. Pero ito yung tanong ko. Hindi lang dito sa bobong DDS na nandito. Tanong ko sa lahat ng DDS na makakapanood itong video na to. Ano bang ginawa ni Sara Duterte? Maliban dun sa laundry list na inilista ni Harry Roque noon. Nakulang na lang pati pag-utot ni Sara Duterte gawing accomplishment. Diba? Game. Ano na? Ano na bang nagawa ni Sara Duterte para sa OFWs? Sabi ni Sara Duterte, siya mismo nagsabi kasi. Oo. Kung ano man iyong matulong ng OBP ay gagawin namin. O, sabi niya. Ibig sabihin, simula nung sinabi niya to, up to present, wala pa rin. Wala pa rin lumalapit na OFW kay Sara Duterte? Hanggang ngayon? Kala ko ba marami kayong DDS? Oo. Ano mga kababayan, ito napapansin ko sa mga DDS na nakatambay dito sa channel ko. Ang gagawin nila, pag magpapaalam na ako, doon sila lahat mag-comment. Oo. Kanina meron. Nung patapos na ako mag-livestream, doon siya nagko-comment. Oo. O, ngayon kayo mag-comment. Ngayon napansin ko. Meron ba? Wala na? DDS na nga. May partida na nga yun eh. Dapat mas alam niyo yun kaysa sa akin. O sige, babalikan ko yung sinabi ni Harry Roque Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, maski nung supporter pa ako ni Sara Duterte, hirap na hirap talaga ako maghanap ng accomplishment niya. Kasi yung accomplishments niya, mga kababayan, hindi siya accomplishment. Mga activities yun eh. O, tulad nito, ito. Second year accomplishment daw ng DepEd. DepEd. At saka OBP. Okay. Pero, 2024? Ito daw, accomplishments niya. 2024. Oh. Pagbabago, yung bag na merong issue, tree planting. Oh. Langya, diplomatic engagements. Hindi naman siya umaalis ng Pilipinas, binibisita lang siya ng mga exage naman to. 56 diplomatic engagement. Picture taking lang yan eh. Anong engagement? Courtesy call engagement? Hindi engagement yun. Tigilan ako. Oh, yung pansarap. Ayan, yung pansarap. Oh, ito yung nagka-issue, di ba? Na nagbigay siya ng mga tinapay na bulok. Oh. Yan yun eh. Oh, yung medical assistance, burial assistance. Ito rin yung may mga may mga issue sa COA kasi
Hindi raw accurate yung listahan. Oh. Grabe. Ang laki-laki ng budget mo. Tapos may pasabi-sabi pa siya, bigyan niyo ako ng 100 billion po, susolve ko ang problema ng education. Hindi naman nangyari. Siya pa naging problema ng edukasyon sa Pilipinas. Ano ang accomplishment ni Sara Duterte sa DepEd? Isang kaibigan. Isang kaibigan. Yun ang accomplishment niya, guys. Oo, lang kwenta. Right. Ay, pinartidahan mo na, guys, eh. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga sa iyo, maski noong panahon na supporter ako ni Sara, ang hirap niyang hanapan ng accomplishments kasi wala talaga. Wala talaga siyang accomplishment. Wala talaga. Legit. Alam niyo nung una siyang yung first year niya na DepEd, nagbigay siya ng accomplishment report. Hindi ko mai-topic sa vlog eh. Alam niyo kung bakit? Kasi walang kwenta yung accomplishment. Anong accomplishment niya? Establish the matatag curriculum. Okay. Panahon pa ni Digong, ginagawa na yung matatag curriculum eh. Walang kwenta talaga. So, ibig sabihin, mga kababayan, simula nung nag-umpisa yung gulo sa Iran, up to present, walang lumalapit na OFW kay Sara Duterte para humingi ng tulong. Kasi hindi siya nag-a-update eh, wala siyang sinasabi. Ngayon, mga kababayan, kaya napaisip talaga ako nung sinabi niya, walang cash aid kay Sara Duterte. Walang cash aid. Lalo na ngayong panahon ng sakuna, sa panahon ng gera, hindi kayo nagpa-cash aid. Problema pa rin kayo. Tapos babatikos kayo na babatikos sa gobyerno, pero ang proyekto nyo, pop-up? Coffee table book? Seryoso? Ang proyekto na achievement ng Office of the Vice President is a coffee table book of all the Vice Presidents of the Philippines? Tapos sasabihin nyo, huwag kayong maniwala sa scam ng cash aid, blah blah blah. O sabihin natin scam talaga, pero wala kayong totoong cash aid. Tapos sasabihin nyo, hirap na ang mga driver, hirap na ang mga commuter, blah 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 blah. Okay. Wala kayong cash aid, wala kayong paayuda. Lang yan, tinalo pa kayo ni Lenny. Maski si Lenny, ang liit-liit nila. Nakakapagpa-cash aid sila. Nakapagpa-ayuda sila sa COVID, di ba? Sila Lenny. Oh. Nakapagpa-ayuda sila noon sa mga driver. Kahit walang biyahe. Walang silbi talaga to si Sara, mga kababayan. Kaya nga kaya ako nagtataka, kaya ako naniniwala, yung surveys, mali ang resulta. Dahil nga, nanlilimahid sa response bias yung mga surveys. Nanlilimahid sa response bias, mga kababayan. No joke. No joke. Yan nyo, mga kababayan. Tapos, sasabihin nila, yung Marcos administration walang nagagawa. Walang nagagawa sa OFW, sa Iran. Ang tawag nyo dito, over 4,600 OFWs assisted amid Middle East crisis. Partida pa, March 11 lang yan. Partida, March 11. Kailan nag-umpisa yung gera doon sa Iran? February 28? 11 days later, 4,600 na natulungan ng OWA. Tapos sasabihin ng mga DDS, walang ginagawa si Bongbong Marcos sa mga OFWs na naging biktima ng gera sa Iraq, sa Iran. Don't give us that BS. Kaya nga, mga kababayan, naalala ko bigla nung narinig ko yung balita na wala raw cash aid ang OBP, naalala ko bigla, sabi ko, wait lang, wala silang cash aid. Akala ko ba madali lang magtumulong sa mga OFWs? Madali lang kumuha ng eroplano eh. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin silang naitutulong. Ni pang ayuda sa gas, wala sila. Ayaw nyo kumuha ng pera sa Chinese Embassy? ayaw nyo kumuha ng pera sa Chinese Embassy? Malamang sa malamang, nag-o-opera ng pera yung Chinese Embassy sa inyo.